ang 5 bata at ang Sun Fairy. Naglakbay ang 5 bata sa buong bansa. Sa unang pagkakataon, nagpasya sila na iwanan ng marumi at tuyot na kalye ng London. Nang langhapin nila ang sariwang hangin ng bansa at pinagmasdan ng matataas na burol at bundok at ang magagandang kubo na may mga bulaklak sa hardin, nakadama sila ng bagong simula sa bansang ito at ang pananabik na mamasyal. Nandito na tayo, mga anak. Napakaganda naman po ng kubong yon. Mukha namang sakto lang. Ang babaw talaga ng mga kababaihan. Gusto mo yatang bumalik sa London, Squirrel. Nako, tulungan mo na lang kaya ako. Napakasaya talagang maglipat ng mga gamit at mag-ayos ng loob ng bahay na may mga halaman at puno na nakapaligid sa labas nito. Kakain ng mga bata sa may kakahuyan at maglalaro hanggang gusto nila sa ilalim ng araw, sa napakalaking hardin. Isang araw, sulat po para sa inyo. Andrea, may sulat din para sa'yo, anak ko. Naku po, mga anak. May sakit ang lola ninyo. Kailangan ko siyang puntahan para maalagaan siya. At kailangan ko naman umalis para magtrabaho. Kung ganon, pareho tayong aalis. Ayos lang po kami, ina. Nandito po si Martha ng tagaluto, kaya wag po kayong mag-alala. Kaya naman, nawala ng ilang araw ang mga magulang nila. Bakit hindi tayo maghukay ng lupa sa labas? Ano? Sige na, tayo na! Mamasyal na rin tayo dito sa Australia. Pero Antea, baka maligaw tayo. Tayo na! Kaya naman, kinuha ng mga bata ang mga pala at nagsimulang maghukay ng lupa sa labas ng kanilang bahay. Nang biglang, oh, ano nangyari? Bakit tumigil ka? May kung ano kasi akong nakita sa hukay. Ano? Tingnan niyo yon! Bueno, nakita niyo na ako. Anong kailangan niyo? Teka, anong uri ka ng nilalang? Hindi pa kayo nakakita ng Sand Fairy? Dati kaming naninirahan ng tahimik sa mundong ito. Napakatagal na at ilang dekada na ang lumipas doon sa dagat. Nabanggit nga po sa amin ni Ama na dati raw dagat ang lugar na ito. Makinig ka. Ayoko sa araw at ulan kaya kung sasabihin niyo ang gusto niyo, ibibigay ko yan sa inyo. Kung ganon, isang kahilingan? Aba, ang galing mo. Tama. Ipapaalala ko lang hanggang hapon lang ang bisa ng mga hihiligin nyo. Kaya naman. O sige! Kung ganon, pagandahin mo kaming lahat tulad ng isang magandang araw. O sige. Nakakatawa naman ang hiling na yon. Teka, sino ka? Boses pa ba yung naririnig ko, Squirrel? Pus, ikaw ba yan? At si Rabbit? At si Panther? Kakaiba ang mga itsura natin. Kasing ganda ng isang araw. Tingnan mo tong ginawa mo sa atin. Napagod ang mga bata sa paghuhukay nila ng lupa at kaya naman umuwi na sila para mananghalian. Papasok sila sa hardin. Nang makita sila ng hardinero. Teka, saan kayo pupunta, ha? Henry? Martha, halika rito. Tingnan mo tong mga batang to na bigla na lang pumapasok ng parang taga rito. Pero bahay po namin ito! Tama na. Umalis na kayo rito. O tatawag ako ng pulis. Ano, mamili kayo? Alis na! Napilitang umalis ang mga bata at nagpasya silang magpahinga sa kakahuyan. Pagod, gutom at natatakot na sila. Hindi na ba talaga babalik ang dati nating mga itsura? Hindi na tayo makilala ni na ama at ina. Napakawalang kwenta naman kasi ng hiniling mo, Panther. Anong silbi na maging kasing ganda tayo ng isang araw? Kung pagod tayo, gutom at walang tirahan, at tinataboy tayo ng mga katulong natin. Patawarin niyo ako. Tingnan niyo! Palubog na ang araw! Lumulubog na ang araw nang bigla na lang. Robert, teka. Kamukha mo na ulit ang rabbit natin. Ikaw rin, Antea. Ikaw na ulit si Panther. At ikaw, Jean, ikaw na ulit si Puss.
Squirrel! Ikaw na ulit si Zero! Umuwi ang mga bata ng masasaya dahil bumalik na ulit ang dati nilang mga normal na itsura. Pero napagalitan sila ng husto ni Martha dahil maghapon silang nawala. Hindi rin pala nakakatulong ang pagiging maganda. Kinabukasan, iniisip ng mga bata kung panaginip lang ba ang mga nangyari. Pero nalaman din nila na hindi pala. Sige, papayagan ko kayong maglaro. Pero dapat nakauwi na kayo bago lumubog ang araw ngayon. Kung makikita ko lang sana ang mga pasaway na yon, yung mga pumunta dito, hindi man lang nagpaalam kahapon. Kung ganun, kung hindi yun panaginip, may mahalagang bagay tayo na dapat tanungin at alamin ngayon sa Sun Fairy. Nako, kayo na naman pala. Humiling na kayo at tantanan niyo na ako. May dalawa kaming kahilingan. Kung ayos lang. Please? Aba, nakiusap. Totoo ba yan? O sige. Ano yon? Una, gusto namin na hindi makikita ng mga katulong namin ang mga kahit na ano na mga hihilingin namin. Hindi kasi nila kami nakikilala noong una. Sige. Ano pa? Maraming pera at napakaraming ginto. Gawin mo kaming singyaman ng hari at reyna. Wala na namang kabuluhan. Lumayo kayo at maghintay. Biglang naglaho ang Sun Fairy at pinasabog ang kanyang sarili at nagkaroon ng napakaraming ginto. Sobra itong kumikinang sa araw. Na halos hindi na ito magawang tignan ng mga bata. Kinuha nilang mga ginto at pinuno ang kanilang mga bulsa. At ganun din ang kanilang buong katawan. Sumakay tayo sa karuwahe papunta sa Rochester at bumili ng kahit ano. O di kaya, bumili tayo ng sarili nating mga kabayo. Ang bigat ng mga ginto. Magbawas na lang tayo ng barya. Hindi natin kailangan ng marami. Oo, tama. Heto, dito tayo kukuha ng karwahe. Ginoo. Teka, ako na lang ang kakausap. Wow! Tingnan niyo ang isang to. Naku, ang ganda naman ito. Sa akin ito, pero ibibigay ko to sa'yo kung ihahatid mo kami sa Rochester. Mukhang bagay na bagay siya sa lalagyan ko. O kaya, gagawin ko siyang kwintas para may suot sa leeg ko. Magmumukha akong pirata. Sandali! Anong pinag-uusapan nila? Tungkol sa paghatid sa atin sa Rochester. Naku, yun na nga. Pero totoo naman talaga na nakakatawang sumakay sa karwahe. Papunta sa bayan. Pangarap ng bawat isa sa kanila na mabili nila ang lahat ng mga bagay na gusto nila. Sa wakas, naroon na sila. Teka lang, una sa lahat bumili tayo ng inumin. Lemonade? Napakainit ng panahon. O sige, bumili na tayo. Kamusta? Pabili po ng lemonade. Salamat. Teka, ano naman ito? Isang gintong barya. Sa'yo na ang sukli. Ginto? Nako, iho. Wala akong panahon pakipaglokohan sa'yo ngayon. Maliwanag? Kaya magbayad ka ng tunay na pera. Totoo po yan. O, sige na nga. Kailangan ko pala gastusin ang mga pera ko rito. Ganito pala maging milyonaryo. Sige, susubukan namin ni Anthea. Tingnan mo! Ang gaganda ng mga damit! Matagal ko nang gusto ang sombrerong yun. Magkano po itong sombrero? Nako, napakamahal niyan, Iha. May pera po kami! Tingnan nyo! Nasaan ang mga magulang niyo? Umalis po sila! Totoo po! Isa po itong ginto! Tama na. Umalis na kayo rito. Ayoko na makapanakit pa ako. Pagod at gutom na ang mga bata. Pero sa dami ng mga ginto na dala nila,
Ni wala man lang silang nabili. Tayo na, umuwi na lang tayo. Cyril, hindi ba gusto mong bumili ng kabayo? Panther, hindi ka ba nag-iisip? Sige na, mahal ang mga kabayo. Siguradong tatanggapin nila ang ginto natin. Kaya nagpunta ang mga bata sa tindahan ng mga kabayo. At nagtanong kung magkano ang kabayo. Nung una, natatawa ang tindero, pero biglang... May dala po kaming pera, kita nyo? Isara niyo ang pintuan at tumawag kayo ng pulis! Naku, teka lang po. Aba, dapat makulong ang mga masasamang bata na katulad nyo! Dumating ang mga pulis. At dinala nila ang mga nagmamakaawang bata papunta sa istasyon ng mga pulis. Nang biglang... Tumingin ka nga sa daan. Teka lang, ano namang ginagawa niyo mga bata kayo rito? Ginang, kilala mo sila? Magnanakaw sila. Tingnan niyo po ang mga dala nilang pera. Anong pera? Hindi niyo ba nakikita? Ano bang sinasabi niyo? Sinabi natin sa Diwata na dapat hindi makita ng kasambahay natin ang hiling natin. Kaya hindi makita ni Martha ang pera. Ang totoo niyan, mabubuti ang mga batang ito at mula sila sa respetadong pamilya. Bakit mo sila inaakusahan ng pagnanakaw? Sir, dala po ng mga bata ang lahat ng mga ito. Lahat ng ano? Sir, ang mga Teka, saan napunta yun? Totoo po ang sinasabi ko. Nandito lang po yun. Pasensya na po kayo, Ginang. Makakaalis na po kayo ng mga bata. Ano bang iniisip ninyo? Bakit bigla niyong naisip na pumunta sa bayan? Hindi na kayo maaaring lumabas hanggat wala pa ang mga magulang niyo. Patawarin mo na sana kami, Martha. Hindi na namin uulitin yun. Pero pakiusap, payagan mo kaming lumabas bukas. Sige na, parusahan mo na kami kapag nagpasaway ulit kami. Kung ganon, sige. Lumabas kayo sa umaga bago sumikat at tumaas ang araw. Salamat, Martha. Ganon din sa pagsama mo sa amin sa presinto. Anong gagawin niyo pag lumabas tayo ng ilang oras? Kailangan nating makita kung maglalaho ba ang lalaking kutsero pag lubog ng araw. Pag nangyari yun, kailangan natin siyang bayaran sa paghatid sa atin sa Rochester. Siyempre naman, buti naisip mo yan. Kinabukasan, nang lumapit ang mga bata sa may-ari ng karwahe, nakita nila roon ang binata. At oo, nasa kanya pa rin ang barya na nakakwinta sa kanya. Masaya ako na nasa kanya pa rin ang gintong barya. Sa dami ng gintong yun, pera lang din pala natin na maaari natin ipambili. Ano ba yan? Kailan kaya tayo matutuwa sa hihilingin natin? Kung ganun, hindi pala naging maganda ang kinalabasan ng mga hiniling nila. Pero siguro matututo na ngayon ang mga bata na humiling ng tama. Ano sa tingin ninyo?